Nakabalik na si Victor Wembanyama sa Game 4 ng serye matapos ng kanyang concussion protocol. Tambak pa ang San Antonio sa first half ng 17 points pero bumawi sa second half at naipanalo ang laban 114-93 para lumamang na ng 3-1 sa serye kontra Portland Trail Blazers. Sila ang unang team sa playoffs history na down ng 15 plus points sa halftime. Pero naipanalo pa ang laban na may lamang din na 15 plus points. Gumawa si Wemby ng 27 points, 11 rebounds, 7 blocks at 4 steals. Wala ka naman magagawa dyan. Ang haba-haba niyan eh. Parang yan yung player na kinikreate mo sa NBA 2K. Gumawa din si De'Aaron Fox ng 28 points, 6 rebounds at 7 assists. Ang ganda na sana ng simula ng Portland. Meron silang 57.9 shooting percentage sa second quarter pero bumagsak sa 33.3% sa second half. Kasama na yung 29.2% sa third quarter. Collapse malala naman ang aga na ubusan ng gasolina. Yung nakaraang hero nila na si Scoot Henderson, 0 points sa 27 minutes, 0 out of 7 sa field. Si Denny Avdija merong 26 points at Jrue Holiday na meron ding 20 points. Ngayon, isang panalo na lang para sa Spurs para maipanalo ang serye at makaabante sa second round. Ang kanilang magiging unang series win mula 2017, if ever. At halos lahat ng player ng team, first time din nila to. Dahil kahit si De'Aaron Fox, hindi pa naman nakakausad sa second round. Bahagya na nga din makapasok ng playoffs nung nasa Sacramento pa siya. Kung malayo pa ang mararating ng team ng Spurs ngayong taon, ito na siguro ang opisyal na bagong era ng Spurs. Nagpaulan naman ng tres ang Boston Celtics sa kanilang Game 4 kontra Philadelphia 76ers para ipanalo ang laban 128-96 at abante na din sila ng 3-1 sa serye. Pa-welcome back daw nila kay Embiid. 32-point blowout ulit. Dahil nagbalik si Joel Embiid matapos na ma-appendectomy. 17 days lang ang nakalipas tapos naglaro agad. Suot pa niya yung protective brace pero lumaban pa rin. Siya agad ang bumuhat. First 8 points ng team, kanya lahat. Tinapos niya ang game with 26 points in 34 minutes. Respect sa effort pero kulang pa rin. Si Tyrese Maxey medyo nag-step back muna. 3 shots lang sa first half. Hindi ko alam kung magandang idea na nagpaubaya sila agad para kay Embiid pero obviously hindi. Meron si Maxey sa game na 22 points, halatang hindi siya ang main option ngayon. Bukod sa 3-point made at 3-point percentage, ang laki din ng lamang ng Celtics sa rebounds, 51-30. Ang layo nun. May mga duda pa dati kung makakabalik sa dating form si Tatum matapos ang Achilles injury niya. Pero ngayon, parang walang nangyari. Ang smooth ng pagbabalik niya. Nanguna sa laban si Peyton Pritchard na may 32 points na may 6 out of 12 sa 3-point area. Jason Tatum, 30 points at Jaylen Brown, 20 points. Silang tatlo ang naka-double digit sa points. Lahat below 10 points na. At ngayon, may chance na sila na tapusin ang serye sa home court nila sa Game 5 at hintayin ang mananalo sa Hawks o Knicks. Pero tingnan natin kung may panggulat si Embiid at ang Sixers. We want Boston nga eh. Habang panalo naman ang Toronto Raptors sa kanilang Game 4 laban sa Cleveland Cavaliers 93-89 para itabla ang serye sa 2-2. Kaya ngayon, best of 3 na lang daw ayon kay James Harden. Bida sa panalo si Scottie Barnes na tumira ng go-ahead free throw sa final minute at nagtapos na may 23 points habang sina Brandon Ingram ay meron ding 23 points at RJ Barrett na may 18 points. Malala ang shooting ng Raptors sa 3. 4 out of 30 lang. That's only 13%. Pero pareho naman sila ng Cleveland na masama ang shooting sa 3. Ang Cleveland meron lang din 10 out of 40 sa 3-point area. 25% lang din yon. Mas mataas ng konti sa Toronto. Hindi, mali pala. Mas mababa ang Toronto kasi wala namang mataas sa kanilang dalawa. Kahit naka 20 points si Donovan Mitchell na gumawa ng 12 points sa fourth quarter at 19 points kay Harden, hindi na nila na-overcome ang kanilang 18 turnovers at si Mitchell pa mismo ang sumablay sa dalawang crucial shots sa huling 25 seconds. Kabilang na ang tres na sana magtatabla sa laban. At nagtapos si Mitchell na may 6 out of 24 overall at 4 out of 12 lang sa 3. Nag-back-to-back postseason wins ang Toronto for the first time since 2022. At sa totoo lang, akala ko magiging one-sided to pabor sa Cleveland base sa regular season. Akala ko nga, sweep pa dahil sa ganda ng laro ng Cleveland mula nung makuha nila si James Harden. Pero ayan, lumalaban ng Raptors at lalong gumaganda ang serye. Magandang abangan kung sino ang mananalo sa Game 5 sa Webes, Philippine Time. At sa uling laban ngayong araw sa Game 4 naman ng Lakers at Rockets. Di ko alam kung seryoso ang Lakers dito. Tambak ang inabot, 115-96. Itapon ng wales at walang sweep na magaganap.
7 minutes pang natitira sa fourth quarter, sumuko na ang Lakers. Pinasok na ang mga Backstreet Boys. Ang leading scorer ng Lakers ay si DeAndre Ayton na may 19 points. Siya na nga lang may magandang shooting percentage na eject pa sa laro. Si Ayton at si Hachimura na may 13 points, sama na natin din si LeBron na mukhang iniwasan lang mag-single digit scoring, ang may double digit lang sa points. Lahat, 9 points na din pababa. Meron lang din si LeBron na 10 points pero may 9 assists. May 8 turnovers nga lang. Kitang-kita sa game na wala ang effort na nakita natin sa mga nakaraang unang 3 game. Pero parang mas obvious na mas gusto pa nila ibalik ang game sa Los Angeles para sa Game 5. Pero sabi nga nila, walang ganon. Basta talo, talo. Nagkaroon ng 23 turnovers ang buong team ng Lakers sa game at 5 out of 22 naman sa 3-point area. Kahit si Luke Kennard, 0 out of 3 sa 3. Sa Rockets naman, hindi pa din nakakalaro si Kevin Durant. Pero at least, nasa bench na siya ng Rockets ngayon para suportahan yung mga kakampi niya, unlike sa mga nakaraang games. Ayon sa report, matatagalan pa ang pagbabalik ni KD dahil sa left ankle sprain at bone bruise na kahit umaba pa ang serye, mukhang out na din siya sa first round. Nanguna sa Rockets si Amen Thompson na may 23 points, Tari Eason 20 points, Sengun 19 points, Reed Shepard 17 points at Jabari Smith Jr. na meron naman 16 points. Lamang pa din sa serye ang Lakers 3-1 at ang Game 5 ay sa Thursday balik sa home court ng LA.